Hi guys! Magandang gabi ha! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. And para nga po sa gabing ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya. So mainit pong pinag-uusapan ngayon sa social media, ito pong nangyaring rap battle inside PBB House. Lalo na po itong battle or rap battle ni Piang at ni Jazz sapagkat tila nagkakapersonalan na. Actually, lahat nga raw po ng mga banat ay mga personalan na talaga. Inaatake po ng personal masyado yung mga ka-housemates nila, lalo na po itong kay Chas and si Piang, personalan na talaga. And hindi po magkaintindihan, magkamayaw po yung mga fans ngayon, kanya-kanya pong fandom sa pagtatanggol sa kanila pong mga bias. Pero sa ngayon, ang masasabi ko ang talo dito si Jazz. Si Jazz kasi siya yung halata pong depressed at nagdadamdam dun po sa nangyaring personalan na sagutan po nila sa rap battle ni Piang. Si Piang naman ay nagdadamdam din. Kita mo rin naman na siya po'y malungkot pagkatapos po nung rap battle. Pero siya kasi ay more on na hindi naman niya dapat pong sasabihin yung mga yon, kasi at the end of the day na ipagtanggol naman niya yung kanya pong sarili. So parang bawas po yun sa kanyang kargo. Kasi naipagtanggol naman niya yung kanyang sarili, nadepensahan naman niya yung kanyang sarili dahil sa battle na yon, sa pagpe-personal ni Jazz sa kanya. Para lang naman sa akin Tapos ito namang si Jazz, yung pagdadamdam niya is parang hindi niya kasi kinaya yung mga sinambit nitong si Piang, and then yung konsensya niya na pwede naman palang light lang, nagka-personalan patuloy. And then nakaka-down din po kasi yung pakiramdam na alam mo sa sarili mo na iba yung tingin sa iyo ng mga tao sa loob at mga tao sa labas or yung mga netizens. Na parang ikaw nga yung nanguna, ikaw yung may kasalanan kasi. Kaya parang mas talo po siya dito. Sa kanilang dalawa ni Piang, siya po yung mas talo at bugbog sarado. Ngayon, wala inunahan kasi niya. Tulad nga nung sinabi nitong si Piang, inunahan kasi siya at hindi naman niya gustong sabihin yung mga yon. Samantala, pinag-uusapan din ni Melay ang tungkol dito na kung saan ay nagbigay nga po ng explanations itong si Melay. Sabi doon ay victim itong si Jazz kasi meron nga daw pong sinabi itong si Dylan na kung saan ay dapat ay no mercy. Kailangan ay bigay. Talagang laban kung laban, parang ganoon. So yun yung ginawa nitong si Jazz. And deep inside daw naman kay Jazz, hindi niya rin gusto yung sinasabi niya dito kay Fiang. And nasasaktan siya sa mga bawat binibitawan niyang salita para kay Fiang. Pero ito yung naging strategy niya kasi nakinig nga daw po doon sa sinabi ni Dylan na no mercy. Nakala niya yun ang gagawin ng lahat. Yun pala, end up na siya lang yung gumawa noon. So, nasasaktan din siya sa bawat binibitawan niyang salita para kay Fiang. Pero tinuloy pa rin niya. Sana kung sa puso niya mas, kumbaga, hindi niya gustong sabihin yung mga yon ay dapat hindi na lang niya sinabi. Sana hindi na lang niya tinuloy. Pero since siguro yun din yung nasa puso talaga niya, kaya wala rin siyang pag-aalinlangan na sabihin yung mga yon. Kasi gano'n naman talaga, kung hindi mo kaya, hindi mo carry, hindi mo talaga gagawin. Kaso mali po ata yun na bangga niya kasi palaban na itong si Fiang. At talagang lumaban siya, pinagtanggol at depensahan niya yung kanyang sarili, and na-real talk tuloy siya doon na bagay na hindi naman niya kinaya sa kanyang dibdib. So, nariyan yung kasabihan na kung hindi mo naman kayang panindigan, or wag mong sisimulan kung hindi mo naman kayang tapusin at panindigan. So, ito yung nangyari tuloy sa kanya. Ayan, at paiyak-iyak po tuloy siya ngayon. So, may paninisi pa nga kaya dito kay Dylan? Sinisisi pa itong si Dylan. Tama itong sinabi ni Melay, na kung saan ay huwag kang makikinig sa sulsol
At the end of the day, sarili mo ang masusunod pa rin dyan. So, kung ano yung sinasabi ng puso mo, yun yung gawin mo. And kung alam mo namang mali, bakit mo gagawin, di ba? So, ngayon tuloy, dahil inumpisahan niya nang siya ay patulan, ay lungkot-lungkutan siya ngayon, iyak-iyak, na pa-victim nga raw. Lumalabas na pa-victim, lalo pat ano nga yung katulad ng sinabi nitong si Melay, dahil daw sa sinabi ni Dila na sige, no mercy, tira lang tira, depensa lang ng depensa, ganyan, ay para tuloy may paninisi pa ng iba. Just to save herself sa pangbabash ng mga tao at para lumabas na hindi siya yung may kasalanan dito. Biktima lamang siya. So, in short, pa-victim nga raw. So, grabe naman itong si JM, no? Apakagwapo. So, kanya-kanya pong depensa ngayon ng mga fans. Merong nagsasabi na malandi nga daw itong si Fiang. Tapos, ito namang fans ni Fiang, pinagtatanggol siya and sinasabi ng ang malandi naman daw talaga itong si Jazz, etc. etc. ganyan. Kasi deep inside gustong-gusto rin daw naman na nilalandi siya, ganoon. Pero may bababasa rin naman tayo, mas okay na yung nilalandi ka kaysa sa ikaw yung lumalandi na depensa ng fans nitong si Jazz. So grabe, ang masasabi ko lang po talaga dito ay dapat wala pong personalan. Hindi po walang damayan ng pamilya. At sa lahat, higit po sa lahat, parang ang saklap at ang pangit naman po na mananalo ka dahil sa mga dirty tactics. And kung magkakaroon nga po ng BBE, paniguradong mapapatalsik ito pong si Just Kaso, ang latest nating nabalitaan is tila tatanggalin po nila ngayon ang BBE. Bagay na hindi po nagustuhan ng mga fans ngayon. Grabe, isa po ito sa pinag-uusapan. Napaka-unfair din naman nga para po sa mga nauna kung tatanggalin ang BBE. Parang may naamoy nga daw po sila, something fishy. Masyado daw dinadaan nitong si Jazz sa pagpapavictim. Dito nga daw po magaling itong si Jazz. So, bugbog sarado po siya ng mga negatibong komento ngayon from netizens sa social media, lalong higit na po sa mga fans ni Fiang dahil kahit sa ang anggulo daw tingnan, bumawi man itong si Fiang, nagsalita man din daw siya ng masakit, pero depensa lang ito sa kanyang sarili dahil inunahan itong si Jazz. So, ayun na nga, buti palaban daw itong si Fiang. So, kayo po ba, anong inyong say patungkol dito? Pa-comment ka lang dyan sa baba. And kung nagustuhan ninyo ang update natin ngayong gabing ito, don't forget to click the subscribe button and the notification bell for more updates.